Oh, iba na naman to. Nakakaya. Padilla, dahil lang sa pumunta sa Dahig si Trillanes. O sige, ito na. Para maiba naman. Dito ka na sa Buenas. Secure. O, pakinggan natin si Attorney Enzo dito. Nakakahiya si Padilla dahil lang pumunta sa Dahig si Trillanes, pinapaimbestigahan na, question mark. Tuloy. Okay, here we go. Wala nang maraming taryo, pero dito sa... Here we go. Mga kabunyog, itong si Robin Hood Padilla, wala. Talagang ito, senador ito ng mga Duterte, hindi ito senador ng sambayanan. Mayroon naman siyang resolusyon na inisponsor. Wala tayong magagawa dyan, attorney. Kasi sabi niya, sunugin niyo man ako, mangangamoy Duterte talaga siya. Ang resolusyon niya, ang resolusyon ni Robin Hood Padilla, mag-imbestiga raw ang Senado kung anong komite ang pwede o kinauukulang komite tungkol sa ginawa daw ni Trillanes. Kasi pinadala daw ng gobyerno ni Marcos si Trillanes para mag-welfare. Putra guys, dinamay pa. Ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos? Na tauhan ni Pangulong Bongbong Marcos? Robin Hood? Anak ng kamote. Alam niyo naman, di ba? Kailan ba nag-file? 2017 or 2018? Oh, hindi nga naging content, di ba? Nagpahinga si Pangulong Bongbong Marcos ng 6 years. Nag-file itong si Trillanes. Robin Hood. Isa sa mga nag-file yan sa ICC. Tapos ngayon, idadamay mo pa ang gobyerno naman ni Pangulo. Anak ka talaga ng... Ay, my goodness. Sige, tuloy. Fair check kay Duterte. Ano daw yun? Kailangang imbestigahan daw yun. Sabi ni Padilla. At partisipasyon umano ni dating Senador Sonny Trillanes sa umano'y welfare check kay dating Pangulong Duterte sa The Hague, pinaiimbestigahan. Paiba-iba. Ito naman yung mga batas na ginagawa nito, pa-baby bill. Anong klaseng bill yan? Nakanang kamote, Robin Hood. Putragis. Ilang resolusyon si Senator Robin Hood Padilla na humihiling ng investigasyon hinggil sa umano'y pagtatalaga kay dating Senator Antonio Trillanes IV bilang kinatawan ng bansa para sa welfare check kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Batay sa Senate Resolution number 141, kailangan linawin kung legal, constitutional at nararapat ang pagtitiwala ng ganitong gampanin sa isang pribadong individual upang irepresenta ang Pilipinas sa isang international tribunal. Tinutukoy din dito kung may opisyal na pahintulot ito mula sa anumang sangay ng pamahalaan. Gate ni Padilla, may malalim na epekto ang issue sa soberanya ng bansa, ugnayang panlabas at pagprotekta sa mga karapatan ng opisyal ng Pilipinas, kasalukuyan man o dating nanunungkulan. Samantala, ginit naman ni Trillanes na handa siyang harapin ang nasabing usapin. Ngunit mas madalian niya kung direktong tanungin si dating Pangulong Duterte kung totoong nagtungo ito sa The Hague. Dagdag pa niya, madali na mamakausap ni VP Sara Duterte ang kanyang ama sa telepono anumang oras. Unang-una, sinabi naman na ni dating Senador Sonny Trillanes, hindi naman siya nakapasok sa kulungan ni Duterte. Nagpa-picture lang siya sa labas. O ano ba? Attorney, paranoid na sila. Kasi tarantang-taranta na sila. Di ba, attorney? Alam niyo naman pag si Trillanes ang ganda, gigil. Nakita niyo naman yung hearing sa Quadcom, di ba? O, pumirma ka. Sige, magpapasampal ako. Gigil na gigil si Digong noon. Halos ihampas na pati yung mic. Po, tarantang-taranta sila talaga. Paranoid na itong mga karapatang to. O, sige, tuloy. Ang ano doon, mali doon. Ay ako nga, doon lang ako sa labas din. Yung lugar na pinagpapicturean ni Trillanes, doon ako nagpipicture. Masama ba yun? So, hindi ka naman basta-basta makapasok doon sa ICC. Exactly. Paano naman makakapasok yan si Trillanes? Hindi naman siya kamag-anak, hindi naman siya abogado. Oh. Yung kabit nga, hindi nakakapasok. Si Trillanes pa kaya. Di ba, attorney? Sino nagsabi nun? Naalala ko yung isang live mo nung lasa. Yung kabit nga, di nakakapasok. Yun pa kayang si Trillanes. Putragis, nakapaw. Pangalawa, tatanungin muna si Duterte. Di ba, lininaw naman ng ICC yun? Tatanungin muna ng ICC yung detainee, yung nakakulong, kung payag siyang bisitahin ni ganito.
pumayag siya, saka lang papasukin. O, sa tingin niyo papayag si Duterteng papasukin si Trillanes? Hindi papayag yun. Ganun ang protocol sa ICC. Hindi ka makakapasok sa loob ng kulungan niya kung hindi ka papayag, yung detainee. Bakit papasukin ng ICC yung isang tao na galit nga si Duterte kay Trillanes? O kaya sabi ni Trillanes, hindi totoo yan. So bakit pa kailangang imbestigahan? Not knowing what's going on in my business, that's what keeps me up at night. The fact that we run on Monday.com and that Sinabi naman ni Trillanes na hindi siya pumasok. Oh. Kaya itong si Padilla, ano naman to? Kailangan daw imbestigahan dahil baka ano daw ang ginawa kay Duterte, kay Tatay Digong niya. Sus naman. Bakit? Bawal na ba si Trillanes na pumunta ng The Hague? Bawal na ba si Trillanes magpa-picture dun sa labas? Sa labas lang naman, hindi sa loob ng kulungan. Ano naman yun? Kahit nga ako, nagpa-picture din naman dun. Hindi naman yun masela na bagay. Bakit kailangan pang imbestigahan? Natataranta na nga sila, attorney. Imbestigahan nila yan. Kailangan nila yan. Gagawa sila ng dyan, ng diversion na naman. Ito, kung gagamitin mo pa yung oras ng Senado para imbestigahan si Trillanes kung pumunta nga doon kay Duterte. Sus naman. Sinabi naman na ni Trillanes, hindi siya pumunta doon. Hindi siya pumasok, hindi siya nakapasok. MSSLC Mick, shoutout Kabsat. Ang pumasok ay yung mga embassy officials. Kasi nga, siyempre, kinumpirma ng mga embassy officials ng Pilipinas kung ano nga ang kalagayan ni Duterte. Inutusan sila ng DFA. Tingnan nyo nga kasi ang sabi unfit for trial, hindi natin maintindihan. Kayo na nga mismo, actual ninyong tingnan ano bang kalagayan ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Siyempre nagpaalam yung mga embassy staff or officials, nagpaalam sa ICC. Pinayagan naman ng ICC. At saka sabi naman ng ICC, wala namang nakakapasok para magbisita sa detainee nang hindi alam ng detainee, pinapaalam muna. O yun, anong mali doon? Masyadong mga OA naman tong mga itong sila Sara, itong sila Kaufman, Padilla. At malala pa, itong si Padilla gusto pang imbestigahan ng Senado. Ano naman iimbestigahan doon? Wala namang malaking issue doon. Ewan ko, wala nang ginawa itong si Padilla kundi para sa Duterte. Gumawa dapat siya ng mga batas para sa bansang Pilipinas, hindi para kay Duterte. Parang nangyari, naging senador siya para protektahan ang Duterte, hindi para sa bayan. Ano tayo magagawa, attorney? Sa kanila mismo talaga, di ba? Sabi niya kung susunugin siya, talagang amoy pa rin. Amoy. Alam niyo na. Para sa Duterte yata siya hindi para sa bayan. Wala na nga siyang nagagawa, tapos ganyan pa ang kanyang mga resolution na ini-sponsoran. Si Trillanes nagsabi naman na nagpunta siya ng The Hague dahil may importanteng meeting siya. Pero hindi naman siya pumunta doon para dalawin si Duterte kasi hindi nga siya papapasukin to. May protocol na ganun. Mahirap. Si Hanilit Abansin niya nga hindi na nakakadalaw. Si Trillanes pa. Ay, masyadong madrama itong mga itong sila Padilla, sila Sara. Tulad nung pagpunta ni Trillanes sa The Hague, ginagawa ng masyadong malaking issue. Hindi naman dapat maging malaking issue 'yun. Tapos gusto pang idamay ang gobyerno. Iimbestigahan daw ang gobyerno kung talagang binigyan nito ng kapangyarihan si Trillanes na pumunta ng The Hague o mayroon daw bang official na mga dokumento si Trillanes na yung authority niya na pumunta ng The Hague, anong extent ang power na binigay sa kanya? Isus, grabe. Idadamay mo pa yung gobyerno sa ganyan na issue? Mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, hayaan natin yan si Trillanes si Rubin Padilla na walang magawa.
Grabe naman si Attorney Enzo. O, siya, Mabsat. So, ito nga, wala na naman kakwenta-kwentang resolution na naman ni Robin Padilla, mga Kabsat. Talagang tarantang-taranta sila dito kay Trillanes. No? Talagang kabadong-kabado anong ginawa ni Trillanes kay tatay. Again, guys, maraming salamat po sa mga nag-like. Thank you very much, Mabsat. Again, thank you very much. It's already 1:05 ng madaling araw, Mabsat. Time to rest. Kasi alam niyo naman, galing tayo sa biyahe kanina. Hinabol ko lang talaga. So, pagpatak ng mga 11:15, sabi ko, hindi ko palalampasin to. Sige, mag-live tayo. Pag-usapan natin itong mga kasablayan ni Chavit Singson, mga Mabsat. Iba yung statement ni Chavit Singson 2 months ago sa statement niya ngayong October 5. Magkaiba. Ngayon, sinunog natin. Bistado. Again, guys. So, di na ako magtatagal. Mabsat, pasensya na. Medyo pumipikit na yung mata natin kasi gigising na naman tayo ng alas 5. So, 4 hours lang pahinga ko or less than 4 hours. So, again, thank you very much. Usap na lang tayo mamaya. No, Mabsat, na kung may oras ako, titignan ko. Although may klase ako, puro face-to-face eh. Pag may mga vacant time naman ako, pero try kong magsisingit ako mamaya. Again, maraming salamat, Mabsat. Hanggang sa muli, kita-kits tayo sa ating next live stream. Mega love shoutout, Sir Leonardo, J. Mendoza, Ryan Econese, MSSLC Mix, Mami PR, Tito Haru, nandyan pala siya. Mega love shoutout, Mabsat. Sino pa ba mga po dyan? Sir Leonardo Ansag. Sino pa? Marisa Sunakawa, Ma'am Eva Hernandez, Makwan. Sino pa ba? At sa lahat po naman nandito. At si Redelia Joven. Ayan. Gardo Zap, John Relevit, General Goddemet. Sino pa ba? Rome Escalara Bros. At si Nanay Erlinda. Guys, pakisubscribe to. May kaibigan ni Maestro Tom. At si Nanay Erlinda Pascua. Ayan. Supportan po natin siya. Si Nanay. Nagla-livestream po yun lagi. Madaling araw. Alas 3, alas 4 ng madaling araw po. Yan yung mga oras ng pagla-live niya. Makipagkwentuhan tayo dito kay Nanay Erlinda. So again, maraming salamat sa hanggang sa muli. Maestro pala yung signing off. It's already 1:07. So maraming salamat po. Guys, so request ko na lang po sa mga, pag nag-pre-premiere tayo,